Magandang gabi mga kabayan. Present situation at Gasan Sea View Park. Ano po, narito po ako ngayon. First live po natin after bagyo. Kanina medyo unbalance po sa akin ay yung pong talagang nawala po yung aking internet connection. Ano po, isang magandang gabi Marinduque. Ito po ang inyo pong kabayan Edram Rosal, Gasan Sea View Park. Actually dito lang po tayo nakapag-live sapagkat medyo nagkaroon na po ng internet connection as of now. Sakay po ako ng aking service, ano. Ayan. At iikot ko po kayo dito po sa kita po natin dito, ano po, ito po yung sitwasyon. Bahagi po ito nung pong siguro naging pag-ulan, ano po. Kanina umikot po tayo at siguro ipapakita ko po muna yung sitwasyon po dito sa Gasan Sea View bago ko po iulat po sa inyo yung po mga nangyari po kanina after po tayo tamaan ng bagyong si Rolly. Ayan, papakita ko po yung sitwasyon sa ating pong probinsya after tayo po tamaan ng bagyo, no? So ito po, malalaki pa rin po ang alon at this time. At ang naiwan po ngayon ay ito po mga basura dahil galing po sa baha, ano po. So makikita po natin medyo dumidilim na po ang sitwasyon. Medyo maliwanag na po ang kalangitan. Ayan, may kaunting kaulapan. Pero ito po yung sitwasyon po ngayon na ating pinakikita ngayon dito sa bayan po ng Gasan. Kanina po kausap natin si Sir Romeo Mataak, ano, sa kanyang report dyan po sa bayan po ng Buwak. At kanya pong naiulat na nagkaroon po ng pagbaha dyan po sa bahagi po ng Merkado, Isok. At may mga ilang dikes po o dike na nagkaroon din po ng problema, especially po sa bahagi po ng Barangay Bantad. At kaya na po nag-monitor din po tayo, may mga bahagi din po ng dike dyan po sa bahagi po ng Ligtangan River, part po ng Masiga na bumigay din, ano. At ganoon din po yung pong hanggang ngayon nag-alakihan pa rin po ang alon. At kanina talagang tumaas din po ang level. Binantayan din natin yung level po ng baha sa Ligtangan River sapagkat halos umapaw po kanina yung pong baha, ano. So papakita ko po ngayon sitwasyon po natin. Madilim na po, walang kuryente sa bayan po ng Gasan at sa buong Kapuluan. Kanina as of 1, naramdaman po natin yung bagsik ni bagyong Rolly. Approximately mga 1 o'clock o 12. Naramdaman na po natin yan 12 hanggang mga 1 to 2 ng hapon ay naramdaman na po natin yung pong bagsik ng pong bagyo. Pero gaya po ng inaasahan ng marami at ginawang paghanda ay yung pong malakas nga po na dala nitong super typhoon. Subalit yun nga po, sabi nga ng iba ay pasalamat tayo sapagkat napakalaki po na nagawa ng dasal, ano, sapagkat yung pong inaasahan na super typhoon ay naging typhoon category na lang po sa mga oras na ito. At hindi po mas malakas po yung ikukumpara ko po do sa ating mga kabayan, mas malakas po yung bagyong Quinta na naranasan po natin dito sa probinsya. Ikumpara po dito, yung pagtama dito sa ating probinsya ay mas malakas po yung pong bagyong Quinta. Ano po? Dahil siguro po gabi, ano po, medyo talagang alam naman po natin pagka po ang bagyo tumama po ng gabi, mas mataas po yung pong, kumbaga, yung low pressure po niya, yung pong lamig ay mas nagpapalakas sa bagyo. So, narito po tayo ngayon. Medyo may mga tubig na po dito sa Gasan Sea View Park. Ayan, may mga naiwan pa rin po mga dumi. Ayan, papakita po natin. Ayan po yung aking service. Nakamotor lang po ako sapagkat may mga area po na iniwasan po natin baka po tayo ma-stranded lalo. So, ayan, nakita ko po sa inyo. Kanina po, doon sa mga kabayan natin talagang medyo hindi rin po tayo nakapag-live sapagkat yun nga po, ang sitwasyon po ay yung pong internet connection po natin ang naging problema. Hanggang ngayon po ang globe po ay walang signal. At ayan,
Yan po iba natin makikita, may mga ilong generator. At doon po sa bayan ng Gasan ay mayroon pong charging station. Ay kanina po pala, shoutout po sa ating municipal mayor, Ma'am Vicky Lao, ay may umiikot na po doon po sa mga barangay na nagbibigay po na mga, I think ito po ay para doon po sa mga nagsilikas doon po sa mga evacuees o nag-evacuate yung po mga nakita natin ibinababa kanina from the office of the mayor. Ayan, ito po ay dati pong dinadaanan. Ito po yung hanging bridge. Kung nakarating na po kayo dito patungo po dun sa Bagong Bayan. So ayan, kalat po yung mga basura, mga punong putol-putol. Yan po galing, kasi ito po ay bukan na po, Wawa, o baka bukan na po ng ilog Yan, kita pa rin naman po siguro kahit paano, kahit medyo madilim-dilim na. Nagsika po tayo na makahanap ng signal para makapag-ulat sa ating medyo may solar dito. Ayan, solar light. Ayan, medyo nakakatakot na dito. Butas-butas na po itong hanging bridge, pero dinadaanan pa rin natin mga kabayan. Ito po ngayon yung sitwasyon. Ayan, may baha pa rin po sa ilog. Ito po yung ilog na naggagaling po, dumadaan niya sa palengke ng Gasan. So ayan po, mababanagan po natin sa kalangitan. Maliwanag na po. Tanda po na yung galaw po ng kaulapan. Ibig sabihin, medyo sa ating pong pagtaya ay wala na po tayong sama ng panahon. Pero naglalakihan pa rin po ang alon sa mga oras pong ito. Ayan. At yan po yung ating sitwasyon at this moment. Ayan, doon sa mga nagtatanong po sa ating mga kabayan, sa ngayon po wala po tayong kuryente. Kung kontak yung inyong mga loved ones, medyo ang problema po natin, tabi muna ako dito sa tubig, ayan. Dito po yung baha, ayan. Para tayo manghuhuli dito ng isda. Binaha po ito. Ito po ay tubig alat. Siguro yung laki ng alon kanina ay kasi nakita po natin yung mga basura talagang umakyat. Ibig sabihin yung nagsalubong po yung baha. Malaki po yung mga baha kanina sa buwak po. Ganon din yung report sa atin. At ganon din, naglakihan po yung alon. Kaya maging ito pong park, kahit po meron po yung tawag po dito parang dike or seawall, ay nakapasok pa rin po yung tubig at ilang mga basura na galing po sa baha. Ayan. So sa ating mga kabayan, may marami po nagme-message sa atin tungkol sa kanilang mga loved ones, kung kumusta na po. Ang sitwasyon po kasi may talagang wala pa rin po tayong kuryente sa ating probinsya. Kanina medyo siguro around 10 o'clock in the morning, I think, mga ganon. Kasi kanina po nag-aayos din po ako. Kanina tumawag nga po sa akin. Medyo na-miss ko po yung call po ng GMA7 ng unang hirit. Kaya Ma'am Alexandria, I'm sorry, hindi ko po nakuha yung inyong dahil talagang kayo na po, grabe po yung preparation po namin na dahil po nga dito sa bagyo. So na-interview naman kanina si Sir Myong doon sa programa naman ng ating kababayan na si Attorney Arina Sico ng Seco ng RH, na kababayan din natin sapagkat siya po ay taga-Bagtingon. And sad to say, medyo yung huling usap po namin ni Sir Myong, ay sabi po niya ay wala na rin po silang ubusan ng gasolina dahil maaga po nagsipagsara yung mga gasolinahan and wala nang gasolina po siya. Ayan, siguro nakita natin may mga kabayan tayo dito ngayon nagmo-monitor. Ayan, tingnan natin kung makukuha ng ating pong camera. Ayan. Ito sina Sir, ayan. Ito po yung ating kaibigan na Sir Villamin. Kayo po ay tanod o ano po ang inyong posisyon? Po kami sa Kalutang. Kalutang. Oh, ito po yung radio group, NGO. Sino po ang aking pwedeng ma-interview? Ito, si Sir Villamin. Si Sir Villamin. Ayan, kaibigan natin yan. Sir, magandang hapon. Ayan po. Gabi na. Gabi na. Gabi na po, gabi na. Ayan. Medyo wala lang akong lapel, wala akong microphone po. Ayan. Ano po yung masasabi nyo dito sa bagyo? Ito po ba kung ikukumpara nyo po sa Quinta at saka
dito kay Rolly ngayon, alin po ang mas malakas? Mas malakas pa yung Kinta. Mas malakas. Nasa Pulan po ang bayan ng Gasa noon, ang Marinduque. Itong po ay lumihas si Rolly. Oo. Tumaas eh. Pero doon po sa pagtaya noong una, dahil sa mga balita, inaasahan ba nyo mas malakas o paano ginawa nyo yung paghahanda? Ay, super typhoon po yun eh. Oo. Kasi kung nagtali po kami ng mga bintana namin, naglagay kami ng mga manta sa mga aming kabahayan para hindi mambasa. Ayan. At ano nga po pala yung grupo ninyo? Pakilala po nyo sa mga kababayan natin. Sa Kalutang po kami, Kalutang Radio Group ng Gasan. Opo. Ano po yung Kasama nagiging... ko si Sir. Mr. Lineses naman. Pinuso, ito po si Victor. Ayan. Sir, ano po yung nagiging part ng Kalutang Radio Group dito sa Gasan pag ganito may mga disaster or calamity? Sila po ay na tumutulong sa MDRRMC ng munisipyo para makapaghatid ng mga balita na kung nasasaan ang makina natin. So, Yung impormasyon. Opo, informasyon. Opo. Through communication. Through communication. Opo. Radio communication. May ilan na po kaya ang miyembro dito sa Gasan ng Kalutang Radio Communication? 40 no? Mahigit 40 members ng Kalutang. Ayan. So talagang active po kayo pag ganito pong sitwasyon. Opo. Ayan. Thank you po at kayo po ay naging bahagi po nitong pag-asiste sa ating pamahalaan, especially sa MDRRMO, at malaking bagay po yan para po mabigyan din po siyempre ng informasyon maging ating mga kababayan ngayon, lalo na po doon sa mga kababayan natin outside Marinduque, ano, na talagang naghahanap ng balita, ano ba talaga ang sitwasyon dito sa ating probinsya at kumusta na yung kailang mga loved ones, ano po. Sa katunayan po ngayon yan si Arthur nagbabalita eh. Ayan, Diyan sige sa po. kanyang, Tapos na po yung kanyang balita. Tapos na yung kanyang balita na para update ng bagyong si Rolly. So saan po niyo ibinabalita yan, sir? Ay, dito po, ay dito lang sa amin, tapos nasa Facebook, may Ayan. group chat, tapos yung ibang sa Facebook, nakakabot kahit saan. Ayan. Balik tayo kay Sir Villamin. Meron po ba kayong mensahe sa ating mga kababayan o aral para po kapag ganito may kalamidad? Sumunod po sa mga kinauukulang ahensya na lumikas, habang sinasabihan sila na lumikas, huwag po matitigas ang ulo. Ayan. Kasi nang hindi tayo mapahamak. Ayan. Opo. Ayan. Thank you. Ano nga po ang buong pangalan ni Sir Villamin? Ako po si Mr. Sila po ay kaibigan natin, magaling na mekaniko at saka po marami lahat na all around. Ayan, thank you sir at salamat po una sa Diyos dahil tayo po ay naging safe sa ating probinsya. Nakikibahagi sa ating MDRRMO at sa ating LGU o Local Government Unit. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan. Salamat din po. Okay po, mabuhay po tayong lahat. Ayan. So muli po ako nagbabalik, ano po, medyo siguro ako po ay magpapaalam na. Kinakailangan. Thank you. Thank you. At sa lahat nating mga kabayan, muli i-update ko po kayo sa mga sitwasyon dito sa ating. Makikita nyo sa likod, maliwanag na, ano po, maliwanag na. So tanda po na okay na yung ating probinsya. Pero ating lang pong patuloy na pinapaalala doon sa ating mga kabayan malapit po sa mga kailugan. Hindi po natin alam kung baka may pag-ulan pa po o pagbaha. Kaya maging alerto po tayo. Yun na sa mga gilig po ng mga kabundukan, ay pinapaalala ko po na maging alerto din po tayo sapagkat may mga paglambot na po ng kalupaan kanina. Diyan sa may bahagi po ng Libdangin River patungo po ng I think Tapuyan ba yun? Ay may mga pagguho na po, may mga landslide na. So maging alerto rin po tayo sa mga pagguho ng lupa. Ano po sapagkat may mga paglambot na nga po ng mga kalupaan sa mga iba't ibang bahagi ng ating pong lalawigan, ano? So kanina naramdaman po natin mga alas 6 po may mga pag-ulan na o madaling araw may mga pag-ulan na sa ating probinsya. Lumakas po ito mga alas 10, lumakas hanggang bandang alas 2 at medyo humina na po pagkatapos po niyan. Walang kuryente sa ating probinsya,
may mga paputol-putol po na internet connection po tayo. Yan po ang ating sitwasyon. Kanina may pagbaha po sa merkado, sa Isok, yan po sa Buwak. At may mga dike din po na apektuhan. Ayon po sa ulat ng ating po mga kasamahan. Sa aking pag-monitor po personally dito sa aming bayan, sa Gasan, sapagkat ako po taga-Gasan, ay may mga tumaas din po ang pagbaha. Diyan po sa Libdangin River. At ganun din po, may mga dike din po na naapektuhan. Siguro iulat ko na lahat-lahat yan sa mga susunod na ilang landslide po at siguro makikipag-ugnayan din tayo sa MDRMO kay Doc Egay sa mga susunod. Doon sa mga assessment po ng sitwasyon sa ating pong probinsya regarding po dito sa naging apekto po ng pagtama. Ito pong si Bagyong Rolly dito po sa ating pong probinsya na ipinagpapasalamat po natin sa Diyos sapagkat hindi po gaya ng inaasahan. Siguro ito po yung bunga ng ating pagdadasal. Sama-sama pagdadasal ay naging maayos po yung ating pong sitwasyon. Talagang mahirap, minsan pag nakikita ko maiiyak ka dahil tayo po, kung tayo tatamaan pa nitong malakas na bagyo kung tayo po masasalanta uli ng Rolly, talagang nakakalungkot na po at nakakaawa na yung sitwasyon ng ating probinsya. Pero thank you Lord sapagkat, thanks God sapagkat medyo ayos na po yung ating pong sitwasyon at iulat po natin siguro yung kabuuan po nito sa ating pong muling pagbalik. Hulaw na po, hulaw na mga kabayan, wala na pong ulan, wala na pong hangin, medyo malalaki na lang po yung mga pag-alon po ngayon. At wag po kayo mag-alala sapagkat as of now, maayos na po ang kalagayan ng ating pong probinsya. Isolated po yung mga pagbaha, medyo, ayan, sa Santa Cruz may pagbaha, sa Buwak may pagbaha, pero inaasahan natin hindi na po, huhupa na po yan sapagkat sa ngayon po ay wala na pong ulan sa atin pong probinsya. So, doon sa mga kabayan po natin na nagtatanong, wala po tayong kuryente sa ngayon sa ating probinsya. At kung may mga lugar po na hindi nyo makontak, maaaring dahil wala na po sila, lobat na po sila, o maaari pong wala pong signal ang internet o ang kailan po mga cellular sa kailan po mga lugar. Salamat po sa inyo po. Salamat sa inyong mga pagdadasal para po sa ating lalawigan ng Marinduque. Mula dito po sa bayan po ng Gasan, sa pangalan po ng aking mga kasama sa Marinduque News Network, si Romeo Mataak na talagang nag-monitor po maghapon nandun sa estasyon, at kay Carl Bunyag, sa Romeo Mataak, ang ating Provincial Information Officer ng PAA, si Santino Latorena, Mark Ola dyan naman sa Mugpog, sa Marinduque News Community, Sir Jason Malalad Hermosa, Rosemary Cañete Nete, Ma'am Cathy Pilar Grabe, nandyan naman sa Dubai, at Hannah Gale. Sa lahat po ng ating mga kabayan, sa ating mga sponsor, sa Cellular, sa Dream Payboat Travel and Tours, sa Buwak Hotel, sa ano pa ba yung ating mga major sponsor, sa lahat po ng ating mga katuwang, sa ating mga kababayan na nagdo-donate, na willing mag-donate pa, in advance pinapasalamatan po natin. May mga project po tayong gagawin para po makabangon at makasulong ating lalawigan. Sa pangalan po ng Marinduque News Network at ng ating mga kasamahan, sa lahat po ng ating mga opisyal, sinasaluduhan po natin, LGU, MDRMO, PDRMO, sa ating Honorable Governor, President Velasco, na kahit po na-stranded ay tuloy-tuloy po sa pagmonitor sa ating lalawigan, sa ating Honorable Speaker of the House, ating Speaker Lord Alan Velasco, at sa lahat po ng mga opisyales, saludo po kami sa inyo sa patuloy nyong pagmonitor sa mga barangay official, BPATs, barangay tanod, at sa lahat po ng mga volunteers, sa mga frontliners. Mag-ingat po tayo. Tandaan po natin may COVID, maging aware pa rin po tayo. At salamat po sa inyo pong pagdadasal para sa ating lalawigan ng Marinduque. Magandang gabi, bayan ng Marinduque, sa ating mga kangani kamanding kabaya. God bless you all. Magpasamantala ko pong kapaalam, kinakailangan ko na umuwi sapagkat madilim na po, gabi na po dito sa ating pong probinsya. Bye-bye. God bless us all.